Mapagpalang gabi po sa lahat. Nandito po ako ngayon para po magbahagi sa inyo ng kaalaman. Matandang kaalaman po ito. Ako po ay voice voice over lamang po, pero hindi na ako mag-e-edit. Mabilisang video lamang po ito, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng September 16, Tuesday, Martes 2025. So, ngayon naisipan ko po magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol po sa ating mga tinatangang medalyon. So, makinig po kayong mabuti, mga kapatid, dahil ito pong ibabahagi ko sa inyo ay galing pa po sa mga matatandang paniniwala na subok at totoo at epektibo po ito. So, ano nga po ba ang tatalakayin natin ngayon? Ano nga po ba ang aking ibabahagi ngayon? So, mga kapatid, kayo po ay inaanyayahan kong makinig mabuti dahil napaka-importante po ng bawat bagay na aking sasabihin. So, patungkol po ito sa ating mga medalyon na tinatangan, na dinadala o ginagamit natin sa araw-araw, mga pang personal, koleksyon. So, babase po tayo sa personal na lagi natin dala-dala ang mga ating mga medalya. So, paano mo ba malalaman? Paano mo ba malalaman na buhay ang inyong sinusuot? Paano mo ba malalaman kung tama po ba ang pinapakaing dasal mo sa medalyon mo? Paano mo ba malalaman kung tumutugma o nakukulangan siya ng dasal? So, ganito po yun, mga kapatid. Ibabahagi ko po sa inyo. Simple lamang po ito. Wala na pong edit sa mga video kasi busy rin po ako sa trabaho. So, sa lahat po ng nabanggit ko ay papatungo po tayo kung paano natin malalaman kung gumagana, kung tama ang ating mga dinadasal sa ating mga medalyon. So, 'di ba po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, mga kapatid. Pagka suot-suot nyo po ito, ang sabi ng iba, mga kapatid, kapag suot mo ito tapos naramdaman mong umiinit, ibig sabihin may panganib. Totoo po yun, mga kapatid. Pero kung lalaliman ninyo po ang pakiramdam nyo, ang pakikipag-ugnay ninyo sa medalyon bilang maging isa kayo ng medalyon, pakinggan nyo po itong mabuti, mga kapatid, ha. So, quick video lamang ito. Makinig po mabuti. So, paano po ba malalaman? So, 'di ba suot mo po ang inyong mga medalya, mga kapatid. Kapag ito ay nararamdaman nyo o napapansin nyo parang nagsusugat sa dibdib nyo, so maaaring dalawa lamang po yan eh. Maaaring mali po yung pinapakaing dasal nyo or nakukulangan po yung medalyon nyo. Or, di ba mali yung pinapakain yung dasal, ibig sabihin nun, may sa kaliwa nabanggit doon sa orasyon na akala nyo ay tama, na may sa kaliwa pala na orasyon na hindi nyo alam kung alin po doon. So, pagka ito po ay nagsusugat sa dibdib nyo, una, papaliwanag ko dun sa mali. Dalawa lamang po yan eh. Yung una ay mali yung pinapakain yung orasyon. Tapos, yung pangalawa naman ay kulang. So, ganito po yan. Ang una, mali, may mga orasyon na nakapaloob na akala nyo ay tama pero may halong kaliwa pala. Pansinin niyo pagka nagdadasal kayo, kung maraming distraction
na nagaganap sa paligid nyo. Kunyari ako, halimbawa ko sarili ko. Nagdadasal ako, nagpapakaing dasal ako sa aking mga gamit. Tapos, wala pa ako sa kalagitnaan or pasimula pa lamang po ako sa akin dinadasal ay parang maraming gumugulo sa isipan ko. Ayun po yung halimbawa. At tsaka, marami pong parang mapapansin nyo yan mararamdaman nyo yan sa paligid nyo. Na parang ginugulo ba kayo? Ibig sabihin nun, kung ang medalyon mo ay sa kabutihan at ikaw na mismong nagtatangan ay sa kabutihan ang panig, tapos ang dinadasal mo ay parang may halong kaliwa na hindi mo alam na may halong kaliwa pala dun sa loob ng orasyon na pinapakain mo sa medalyon mo. Ibig sabihin, hindi match. Hindi po match yon, mga kapatid. So, naintindihan nyo po yun, mga kapatid, na maraming distractment na nangyayari o nagaganap habang nagsisimula or nasa kalagitnaan po kayo. Kapag ito po ay nagsusugat, yung parang namamantal, nagkakaroon ng rashes sa dibdib. So, normal naman yung mga kapatid. Sa ating mga nagaanting, sasabihin kasi ng iba na reaction kasi pinagpapawisan tayo. Tapos ang natin tanso, 'di ba po? So kahit na po natanso yan, mga kapatid, hindi po basta-basta magre-react ang ating balat. Kasi sinusuot natin yan ginagamit natin yan. So ayun po yung pinakamatibay na paniniwala na natutunan ko sa mga matatanda. So ang pangalawa naman, mga kapatid, kapag kulang yung dinadasal mo, kung wala kayo sa una, mga kapatid, baka andito kayo sa pangalawa. Sa pangalawa naman ay parang nagdadasal kayo pero wala naman distractment. So, nandito po kayo papasok sa pangalawa na kulang po ang dasal na nasa inyo na pinapakain nyo sa mga medalyon nyo. So, malalaman mo yan kapag kulang ay pagkatapos mo magdasal, 'di ba? Kunyari, 3:00 na madaling araw, natapos ko magdasal or kahit anong oras po 'yan. Sa loob ng isang araw, kahit anong oras po doon na pumapaloob. Pagka kulang po yung dasal nyo doon sa medalyon nyo, nagkakaroon po yan ng pantal-pantal, rashes doon po sa dibdib nyo. Ganito po yan. Pagkakatapos nyo magdasal, 'di ba, matutulog na kayo. Parang hindi kayo mapalagay, parang sa isip nyo, parang may nakalimutan kayo or parang lagi nyo pang iniisip yung medalya nyo na parang kulang. Mapapansin ninyo yung sarili nyo, mga kapatid. Parang kulang nga. Kulang. Parang ganun po yung pumapasok sa isip ng mga kapatid. Bakit parang kulang? So, isipin nyo po kung saan po ang kulang dun sa mga orasyon na hawak nyo para dun sa mga medalya nyo, mga kapatid. So, naintindihan po, mga kapatid. Tapos, bibigyan ko pa kayo ng isang tip. Sa medalya po kasi, mga kapatid, wala po talagang buhay yan. Wala pong buhay. So, ibig sabihin, walang nagbabantay. Kasi ang kinakarga natin sa kanila ay salita. Ibig sabihin ng salita ay buhay. Saan ba tayo nagsimula? 'Di ba ang sabi ng Panginoong Diyos na sa salita tayo nagsimula, kasi binibigkas niya lahat ng sabihin niya, lahat ng sambitin niya ay lumalabas doon sa unahan niya. Na kunyari magkaroon ng puno, so may lalabas na puno doon. Magkaroon ng tubig, so magkakaroon ng tubig. Ganun po 'yon. So sana po, mga kapatid, naintindihan nyo po yung kaunting kaalaman na binahagi ko po sa inyo ngayon. So, dito na lamang po matatapos ang video. At yung sa mga bago
bagong subscriber at sa mga matatagal ko ng subscriber na ako po ay nagbabalik after 4 years. Pandemic days pa ata noon. So nung nagkaroon na ulit ako ng trabaho, so nag-focus po muna ako sa aking trabaho. So mga kapatid, marami pa akong ibabahagi sa inyo. So yung mga ganitong video ko ay panoorin nyo lamang po, pakinggan ninyo mga kapatid ng mabuti at isa puso ninyo kung ano po yung ibinabahagi ko, kasi yung mga binabahagi ko po sa inyo ay natutunan ko lamang din po yan sa mga totoong tao na may laman po yung turo nila sa akin, at ako po ay tagapagbahagi lamang po sa inyo. Ginawa po ako ng Ama upang maging kasangkapan para sa mga baguhan at sa mga patuloy na nag-aaral na naguguluhan pa. So kung makikita ninyo po itong video na ito, maaari nyo pong i-like, pwede rin po kayong mag-comment kung ano po yung mga dapat at gusto nyo pang matutunan. Mga kapatid, muli, ito po ang karunungang lihim na magbabahagi ng mga kaalaman po sa inyo. Maraming salamat po.